Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 101 sama-samang pagkawala. Ang lahat ng mga mangangalakal ng herbal na gamot na naruroon ay may mga pakikitungo sa negosyo sa Lowe's Pharmaceutical. Mayroong 130 milyong order doon, at ang dami ng negosyo ay nadouble kumpara sa dati. Pagkatapos ng lahat, ang pagtaas ng produksyon ng mga bagong gamot ay nangangahulugan din ng malaking pagkonsumo ng mga hilaw na materyales. Tama, lahat si Miss Miranda at ang pamilya niya ay pinalayas ni Mrs. Lowe. Naubos na rin daw ang shares nila sa family industry. Tumango ang isang mangangalakal ng halamang gamot. Ngayon, ang Lowe's Pharmaceutical ay pinamamahalaan ni Romeo, ang pangalawang anak ng pamilya Lowe. Wala nang relasyon sa pagitan ni Miss Miranda at Mr. Willis, sabi ng isa pang tao. Sunod-sunod nilang pinag-usapan ang lahat ng nalalaman nila kay Albie. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakinig, bakas sa mukha ni Albie ang galit. Damn it! Kaya lahat ng ginawa ni Ms. Lowe at Mr. Willis noon ay naging iba na. Oo. Bamantong hininga ang mga mangangalakal ng halamang gamot bilang pagsang-ayon. Sa sumunod na segundo, ilang saglit na kumikislap ang mga mata ni Albie bago siya nagsalita sa bawat salita, napagpasyahan kung huwag ituloy ang pagsupply ng mga hilaw na materyales sa Lowe's Pharmaceutical. Ang labanan si Mr. Willis ay laban din sa akin. Kahit na kailangan kong magbayad ng kaunting kabayaran para sa paglabag sa kontrata, hindi mahalaga. Nang matapos siyang magsalita ay natigilan ang ibang mga nagbebenta ng halamang gamot at saka nagkatinginan na nalilito. I think so too. Kung kalabanan nila si Mr. Willis, magiging kalaban niya ako kung bibigyan ko pa rin sila ng mga hilaw na materyales. Ano ang mahalaga kung magbabayad ako ng kompensasyon? Ang naisupply noon ay naisupply na, ngunit mula ngayon sa, ganap kong puputulan ang pakikipagtulungan sa Lowe's Pharmaceutical simula sa susunod kong batch. Wyatt Sosa, matatag na idineklara ng isang mangangalakal. Ako rin. Hindi na ako muling magbibigay ng anumang halamang gamot sa parmasyutiko ni Lowe. Kahit nabigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ako mangangahas na labanan si Mr. Willis. Ang gamot ni Lowe ay dapat na lumayo sa akin magpakailanman. Oo, ang pag-iwas sa kanila ay mas mabuti. Sunod-sunod ding nagpahayag ng kanilang opinyon ang ibang mga mangangalakal ng halamang gamot. Nasaksihan nila ang mga pamamaraan ni Ricardo ngayon. Magalang siyang tinatrato kahit ni Edward Harris. Kahit sinong ayaw ng gulo ay hindi rin maglalakas loob na guluhin siya. At sa pagkakaisa ng mga taong ito, nangangahulugan ito na ang Lowe's Pharmaceutical ay haharap sa isang krisis ng kakulangan sa hilaw na materyales. Sa sandaling ito, sa kabilang panig, wala pa ring kamalay-malay si Romeo at komportableng umupo sa kanyang boss chair, tinitingnan ang kita ng kumpanya. Ang ikalawang batch ng mga bagong gamot ay naipadala na kahapon ng umaga at ipinamahagi sa mga pangunahing ahente na dati nang pumirma ng mga kontrata. Dahil sa nakatutuwang pagtaas ng presyo, nagdala ang transaksyong ito ng 50 milyong dolyar. Sa ganitong paraan ng kita, maaaring tumaas ng daan-daang milyon ang ating buwanang kita. Sabi ni Harlow sa tabi niya. Tuwang-tuwa at tuwang-tuwa rin si Elisa. Si Shelley ang personal na sekretarya ni Miranda na pinili niya bilang confidant, kaya pagkatapos na pumalit si Romeo ay diretsyo niyang sinibak si Shelley. Pinalitan niya ito ng sarili niyang asawang si Elisa bilang sekretarya niya. Hindi lang iyon kundi pati ang dating financial manager ay na-demote sa isang ordinaryong accountant habang si Harlow ay naging bagong financial manager. Ang pera ay isang bagay na dapat kontrolin ng kanyang sariling mga miyembro ng pamilya upang maging komportable. Of course. This year we will strive for Lowe's Pharmaceutical to become one of the top 100 companies in the state. Hahaha. Confident na sabi ni Romeo. Pinuri ni Elisa ang kanyang asawa pagkatapos ay gumamit ng mapang-akit na tono, "Oh wise and mighty Mr. Lowe." Ang mga kalakal na ipinadala kahapon ay nabentang parang hotcake sa lahat ng mga pangunahing ahente. Gusto nilang baguhin natin ang kanilang mga kontrata para mas mabilis nating maibigay ang mga ito. Ang mga order na orihinal na nagkakahalaga ng 10 milyon ay gusto na ngayon ng 50 milyon.
Ang mga order na orihinal na nagkakahalaga ng 50 milyon ngayon ay gusto ng 100 milyon. Ano sa palagay mo? Ang galing. Palitan mo. Siyempre. Parang hindi naman naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ang mga benta lalo na ang Love Light capsules na nakakaligtas na gamot haha. Nang marinig ang mga ahenteng ito na gustong dagdagan ang kanilang mga order, lalo pang natuwa si Romeo. Walang dahilan para hindi sumang-ayon. Ngunit ang produksyon sa site ay maaaring hindi makasabay, paalala ni Elisa sa kanya. Anong klaseng problema yan? Tatawagan ko ang aking ina at hayaan ang ibang mga kumpanya sa loob ng aming pamilya na magbakante ng ilang mga linya ng produksyon na prioridad para sa aming kumpanya ng parmasyutiko. Darn it! The medicine produced is so popular there about ready explode. Ang ibang mga industriya sa loob ng aming pamilya ay lilipat na. Dapat matuloy ang pag-unlad ng produksyon hahaha. Kinawayan ni Romeo ang kamay at saka tinawagan si Victoria para ipaliwanag ang plano niya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, mukhang natuwa siya sa sarili niya. Diretso siyang pumayag. Yay! Galing ni Dad. Namula ang mukha ni Harlow sa sobrang tuwa. Honey, ang galing mo. Sabi ni Elisa sa cheesy na tono. Oh, by the way, Kara's birthday is in 2 days. Should we go wish her a happy birthday? Sa sandaling ito, biglang may naisip si Harlow at nakangising sinabi. Subconsciously, hinawakan pa niya ang kanang pisngi niya. Nagtitimpi na siya mula noong araw na sampelan siya ni Kara sa mukha. Nang matapos siya sa pagsasalita ay nagpalitan ng tingin sina Romeo at Elisa at puno ng ngiti ang mga mukha nila. Of course we should go. Let them see how successful we are now and let them know that they are just stepping stones for us. Tama. Galit natin sila. Ha ha ha. Tila narating na nilang tatlo ang rurok ng kanilang buhay. Makalipas ang 2 araw sa Golden Family Hotel. Ang hotel na ito ay sariling ari-arian ni Mason at hindi pa binawi ng pamilya Lowe. Ngayong tanghali, nag-book si Kara ng private room dito para ipagdiwang ang kanyang 55th birthday. Wala siyang inimbitahan ngayon maliban sa mga kapamilya niya na gustong magsama-sama ng simpleng pagkain. Alas 11 ng umaga ay nakarating na sina Ricardo at Miranda sa baba ng hotel habang maagang dumating si Mason para ayusin ang lahat. Subalit pagkababa ni Ricardo sa kanyang sasakyan, may nakasalubong siyang tao. Ang taong nakakita kay Ricardo ay unang natigilan pagkatapos ay nagpakita ng ekspresyon ng takot bago mabilis na naglakad. Mr. Willis, what a coincidence. Ito ay si Monty mula sa Monty's Jade Wholesale Group na naroon din para sa tanghalian ngayon kasama ang ilang mahuhusay na empleyado. Magalang siyang tumango nang makitang muli si Ricardo sa pagkakataong ito, bahagyang yumuko at nagpapakita ng malaking paggalang sa kanya. So it turns out Mr. Atkinson, nandito ka rin. Dito ka ba mag-lunch? Casual na tanong ni Ricardo pero mukhang harmless naman. Gayunpaman, alam ni Monty kung gaano talaga catecut ang lalaking ito. Oo, nagdala ako ng ilang mahuhusay na empleyado dito ngayon. Nakayuko si Monty. Ang biyenan ko ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan dito ngayon kaya kakain lang ako. Si Monty ay napakagalang at magalang, ngunit si Ricardo ay hindi isang maramo o pakitang tao. Oh, aling private room ito? Kailangan kong pumunta at mag-alok ng toast. Nagningning ang mga mata ni Monty sa pagkakataong maka-network si Ricardo, at sabik niyang ipinahayag ang kanyang sarili. Kabanata 102 Napalitan ng kalungkutan ang kagalakan. Hindi raw dapat kagati ng kamay na nagpapakain sa kanila kaya naman naging magalang si Monty at nakipag-chat sa kanya si Ricardo ng ilang minuto. Pagkatapos makipagpalitan ng pakiusap, binati ni Monty si Miranda at pumasok sa loob. Sa sandaling ito, mukhang nagulat si Miranda at nagtanong, paano mo nakilala si Monty? You should know him too. Last time I saw that his merchandise was all junk. Kung talagang ibinente niya ito kay Anton, hindi kaya galit si Anton sa kanya. Paano sila matutuloy na magkatrabaho? Masisira ang reputasyon niya. Katrabaho siya ulit. Nawala na ang reputasyon niya. Kaya laking pasasalamat niya sa akin.
Nagkibit-balikat si Ricardo at nagsisinungaling nang hindi pinipigilan ang mata. Oh, I see, tumango si Miranda nang may pag-aalinlangan ngunit hindi na nagtanong pa. Pagdating nila sa reserved private room na nabook nila kanina ay lumubog ang mukha nila nang makita kung sino na ang nandoon ang pamilya ni Romeo. Nakaupo doon sina Emmanuel at Cara na may galit sa mga mukha. Tita, birthday gift ko po ito sa inyo. Ngumisi si Harlow habang naglalabas ng music box. Nang pinindot niya ang switch nito, nagsimulang tumugtog ng malakas ang kantang, "The Curtains." I personally recorded this song for you. Wishing you many happy returns of your special day. Ha ha ha. Mayabang na pagmamayabang pa ni Elisa. Oh by the way, I forgot to tell you guys. We made another 50 million 3 days ago. Romeo now owns 40% of the pharmaceutical company which means 20 million lang ang kita ng pamilya natin. $1 sa isang lakad. Pero wala iyon kumpara sa gagawin natin sa hinaharap. Lumingon si Elisa at tumingin kay Ricardo at Miranda na kakapasok lang na may mas masungit na ekspresyon sa mukha. Hoy, tignan mo lahat. Nandito na rin ang aming panganay na pamangkin at manugang. Kailangan nating magpasalamat sa kanilang dalawa o kung hindi, paano tayo kumita ng napakaraming pera? Nang makita kung gaano ka-proud ang hitsura ng pamilya ni Romeo, nanginginig sa galit sina Emmanuel at Cara habang si Miranda ay namumula sa galit na nais na makalmat ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. Romeo, kailangan mo ba talagang yumuko ng napakababa? Galit na tanong ni Emmanuel. Tutal magkapatid tayo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Nandito si Emmanuel, ang hipag mo, at ang pamangkin mo para ipagdiwang ang kaarawan ni Cara. Ano bang problema? Parang hindi kayo masaya. Tanong ni Romeo na may pekeng ngiti sa labi at inosenteng tingin sa mga mata. Ikaw, nandito ka ba talaga para ipagdiwang ang kaarawan ko? Halata naman na ginugulo mo lang kami. Galit na sabi ni Cara. Itinuro ang pintuan ng pribadong silid, nagpatuloy siya, umalis ka rito. Hindi ka namin tinatanggap. I mean Cara, do you have the attitude of a sister-in-law? We came here with good intentions to celebrate your birthday. How could you chase us away? Sarkastikong sabi ni Elisa. Nay, maayos na kasi ang takbo ng pamilya namin ngayon na nagseselos sila. Understandably since kaka-kick out pa lang nila sa Low family. Yung bagong gamot na na-develop nila, ibinebenta na namin. May mga taong nagsumikap noon para mag-unfreeze. Mga account ng kumpanya ngunit ginawa lamang ito para sa amin. Natuwa si Harlow. Galit ka siguro ngayon. Ha ha ha. Sa puntong ito, nagsalita si Ricardo sa malamig na tono at iniabot ang 3 daliri sa kanila, sinabi sa inyo ng biyenan ko na umalis kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. Kalokohan ang kinikilos ng pamilyang ito at maging si Ricardo ay naiinis na rin sa inasal nila. Bakas sa kanyang mga mata ang bangis habang nagpapakita siya ng nakakatakot na aura patungo sa pamilya ni Romeo. Ang mga taong nakapatay noon ay nagdala ng hangin tungkol sa kanila na mararamdaman kaagad. Sa isang iglap, naramdaman ng pamilya ni Romeo na nahuhulog sila sa nagyayelong tubig. Umalis ka na lang kung gusto naming pumunta. Ano bang maganda dito? Do you dare hit us? Natatakot pero nanunuya din na sabi ni Elisa dahil alam niyang hindi talaga sila sasaktan ni Ricardo. Inikot ni Harlow ang kanyang mga mata, ang ilang mga tao ay hindi kayang makitang ang iba ay gumagawa ng mabuti para sa kanilang sarili. Tara na. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Romeo at balak lumabas ng private room. Sa kabila ng panandaliang pagkatakot ni Ricardo kanina, ang kanilang layunin para sa araw na ito ay nakamit. Matapang silang nagpakita sa harap ni Emmanuel, na ikinagalit niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Romeo. Inilabas niya iyon at nakita niyang tawag iyon ni Felix Gray, ang procurement manager ng kumpanya para sa raw materials. Nagpanggap si Romeo na ayaw pang umalis at sinadyang sinagot ang telepono gamit ang speakerphone mode habang nasa loob pa ng private room. Anong nangyari? Nakaistilong tanong niya. Ngayon, ang layunin ni Romeo ay magpakitang gilas sa harap ni Miranda at ng kanyang pamilya.
Nang tumawag ang kanyang subordinate mula sa kumpanya, sinadya niyang marinig ang ulat. Mr. Low, malaki ang problema natin. Ubusan na tayo ng hilaw na materyales. Gayunpaman, nang sagutin niya ang telepono, iyon ay ang apurahang boses ni Felix. Bumili ka na lang. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Naiinip na sabi ni Romeo sa kangumisi sa pamilya ni Miranda at kay Ricardo. Wala na tayong magagawa. Umuusbong ang negosyo ngayon at masyadong mabilis ang takbo ng produksyon. Nauubusan kami ng hilaw na materyales tuwing ibang araw. Maniniwala ka ba? Si Emmanuel, Cara at Miranda ay nagngangalit sa galit nang marinig nila ito. Get out! Bakit nandito ka pa? Galit na sigaw ni Cara. Tanging mga mata lang ni Ricardo ang kumikislap nang maramdaman niyang may hindi tama sa sitwasyong ito. Palihim niyang isinara ang pinto sa kanilang pribadong silid sa halip. Hindi lang isang supplier ang hindi makapagbigay sa amin ng mga hilaw na materyales, sabi ni Felix na may mapait na ngiti. Sinasabi ng lahat ng aming mga supplier na wala sila. Ano? Anong sabi mo? Biglang nagbago ang mukha ni Romeo at walang kamalay-malay na tumaas ng ilang decibel ang boses ni Elisa at Harlow habang nagpapalitan ng tingin. Ngunit biglang lumiwanag sina Emmanuel, Cara, at Miranda nang malaman nilang magkatinginan sila. Kung ang isang supplier ay hindi gumana, pagkatapos ay maghanap ng isa pa. Iritadong saway ni Romeo, damn it. Nakikipagtulungan kami sa higit sa isang supplier para sa aming mga hilaw na materyales. Ano ang kailangan kong ituro sa iyo? Hindi lang isa o dalawang supplier Mr. Low. Lahat ng suppliers namin ay tumatanggi na mag-supply sa amin, walang magawang paliwanag ni Felix. How could that be possible? Sabihin mo sa kanila na pumirma na tayo ng mga kontrata. Kapag pinutol nila ang mga supply sa atin ay kakasuhan natin sila ng paglabag sa kontrata. Hayaan mo silang magbayad. Galit na sabi ni Romeo. Ganoon din ang pananakot ko sa kanila, pero itong mga material suppliers na ito ay nagsabi sa akin na wala silang mga gamit. Sabi rin nila kahit i-demand namin sila, hindi magiging madali para sa amin na manalo. At pakiramdam ko kahit kung kailangan nilang magbayad ng mga bayad sa compensation, hindi pa rin sila magsusupply ng mga kalakal para sa atin. Malungkot na sagot ni Felix. Mr. Low, bakit hindi mo personal na kontakan ang mga taong ito? Tingnan mo kung saan ang problema. Walang magawang sabi ni Felix. Ano? Anong balak ng mga bastos na ito? At paano si Albie? Ano ang ugali niya? Tuluyan nang nagbago ang mukha ni Romeo, at sa wakas ay natarante siya. Nakahawak pa rin siya sa isang kislap ng pag-asa na si Albie ay patuloy na magsusupply sa kanila. Bilang pinakamalaking wholesaler ng herbal na gamot sa Cranford, hanggat walang gulo si Albie, dapat walang problema. Mas determinado pa ang ugali ni Mr. Elliot. Binigyan niya ako ng dalawang salita, no way. Nang matapos siyang magsalita ay nanginig ang katawan ni Romeo at puno ng gulat at galit ang mukha. Bastards! Bastards! Anong ginagawa nila? Sa sandaling ito, ipinakita ni Cara ang unang bakas ng tawa sa kanyang mukha ngayon at hindi niya maiwasang matuwa. Anong nangyari? May problema ba sa kumpanya? Humalaklak din si Miranda nang mapanukso at nagtanong sa tonong nanunuya, Tito, pinutol ba ng mga mangangalakal ng halamang gamot ang supply mo? Pumunta ka ba ngayon dito para lang makita ka naming nagpapakatanga? Kabanata 103 itataboy ka. Sinabi ko na. Ilang saglit lang ang nakalipas, si Romeo at ang kanyang pamilya ay nakaramdam ng pagmamalaki at kumpiyansa, ngunit ngayon ay puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Kung wala ang mga hilaw na materyales, kailangan nilang ihinto ang produksyon. Ang mga aksyon ng mga supplier na ito ay direktang pinutol ang lifeline ng Lowe's Pharmaceutical. Napakaraming order ang naghihintay sa kanila. Kung ang produksyon ay itinigil, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ngayon naman ay si Miranda na ang magsaya sa palabas habang si Cara at Miranda ay nakatingin ng may kasiyahan sa pangit na ekspresyon ni Romeo. Walang pakialam ding tumawa si Emmanuel, Romeo, pinaghirapan ni Miranda na patakbuhin ng maayos itong pharmaceutical company. Paano na simula nang mag-take over ka, lahat ng supplier ay tumigil sa pag-supply.
May kaya ka ba o hindi? L. Isa. Namula ang mukha ni Romeo. Huwag kang matuwa sa ating kasawian. Sa aking palagay, ang mga supplier na iyon ay naiinggit lamang sa ating mga kita at nais nilang gamitin ito bilang leverage upang makakuha ng isang piraso ng pie. Galit na sabi ni Harlow bago bumaling kay Romeo, "Dad, Felix doesn't have enough influence. Why don't you call them yourself? It won't hurt if we allow them to increase prices." Nagliwanag naman sina Romeo at Elisa sa mungkahi ni Harlow. Oo. Nakita ng mga naiinggit na ito na kumikita tayo kaya gusto rin nila. Elisa chimed in before snort coldly at Kara, "You want to see us fail? No way. As long as we give them some sweeteners, they will surely supply us again. What's wrong with that?" Bahagyang ngumiti si Kara ngunit iba ang ipinakita ng kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Elisa, "Hindi ako sigurado tungkol doon." Sa kabila ng pagsasabi nito ng malakas kahit na hindi niya lubos na kumbinsido ang sarili. Naramdaman niya na maaaring tama si Harlow. "Don't worry," nakangiting sabi ni Ricardo kay Kara matapos marinig ang sinabi nito kanina. Nang marinig ang pananalitang ito, naisip ni Kara na sinusubukan siyang purihin ni Ricardo ngunit tinanong pa rin siya, "Totoo ba iyon?" "Ricardo," nanunuya si Harlow matapos marinig ang sumunod na sinabi nito habang iniikot ang mga mata sa kanya. "I know you can't stand seeing us do well and want us embarrassed instead. Pero naniniwala ka ba talaga sa sinabi mo? Get real." Tumalsik din si Elisa, "You little gigolo who knows nothing should shut your mouth or else risk na mapahiya ang sarili mo dito." Sa sandaling ito, tumawag si Romeo sa telepono at direktang nagtanong, "Anong ginagawa mo, Mr. Elliot?" Malakas ang tono niya dahil pakiramdam niya ay sinusubukan lang ni Albie na samantalahin ang sitwasyon at makakuha ng isang piraso ng pie. Masyadong matagumpay ang Lowe's Pharmaceutical kamakailan, at medyo napalaki ang pakiramdam niya. "What do you mean by, what am I doing? I don't have any goods for you." "Wait lang," iritadong sagot ni Albie. Feeling Albie's attitude, Romeo had to soften his tone. "Mr. Elliot, lahat tayo ay nasa negosyo para kumita. Alam kong nakita mo kung gaano kahusay ang pagbebenta ng mga gamot ng aming kumpanya at gusto mo ring makinabang dito. Kaya paano ito, itataas ko ang presyo ng mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng 30% para sa iyo." Sabi ko walang paninda. Malamig na sagot ni Albie. "Ikaw, doblehin mo. Pwede ko bang doblehin para sayo?" Sa pagkakataong ito, medyo natarante si Romeo at nag-alok ng hindi mapaglabanan na kondisyon sa kanyang mga mata. Ngunit nang matapos siyang magsalita, tumawa ng mahina si Albie at walang pakialam na sinabi, "Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, hindi ito tungkol sa pera. Nakasakit ka ng isang taong hindi dapat masaktan." Flick. With that said, direktang ibinaba ni Albie ang tawag sa kanya. "Hello. Hello. Damn it." Galit na nagmura si Romeo. Sa puntong ito ay mukhang nangangitim din sina Elisa at Harlow sa galit sa kanilang mga mukha. Sinaktan nila ang isang tao na hindi nila dapat gawin. Damn it! Sino ang nasaktan nila? Hindi ba ang pamilya lang ni Miranda o si Ricardo? Posible kaya ito? Baliw si Albie. Ayaw man lang kumita. "Honey, tumawag ka ng ibang supplier." Kinagat ni Elisa ang kanyang mga ngipin na may bakas ng pag-asa sa kanyang boses. Walang ganang tumanggo si Romeo na may hindi magandang ekspresyon sa mukha. Muling nag-dial ng isa pang numero, inihagis niya ang kanyang telepono sa pagkadismaya matapos ang 6 na tawag na nabigo ng sunod-sunod. Namumula ang mukha niya sa galit sa bawat pagtanggi. Ang mga mukha ni na Harlow at Elisa ay naging hindi kapani-paniwalang pangit kumpara sa kanilang nasa sabik na mga ekspresyon noong una silang pumasok sa pribadong silid. Sa sandaling ito, napuno ng kasiyahan ang mukha ni Kara habang tinutokso, masyadong kasuklam-suklam ang ilang tao. Parang kahit ang Diyos ay hindi na makayanan. "Romeo, Elisa at Harlow, maupo kayo. Hindi ba kayo nandito para ipagdiwang ang kaarawan ni Kara? Aayusin ni Mason ang lahat," nakangiting sabi ni Emmanuel. "Ha! Ngayon ito ay ang kanilang turn na pipi. Sit down my ass."
Stop gloating over our misfortune. So what if material supplier siya? Si Vincent Reid, ang pinakamayamang tao sa estado, ay magsasagawa ng business exchange bukas. Mga negosyante mula sa Edoland at mga kalapit na lugar pati na rin ang mga mayayamang negosyante mula sa buong estado ay dadalo. Galit na bulalas ni Romeo. Sumuko na siya kay Albie at sa grupo ng mga kaibigan niya ng buo. Ngayon ay inilagay niya ang kanyang pag-asa sa pagpapalitan ng negosyo bukas. Tama. Magkakasama tayong pupunta doon at makakatagpo ng mga bagong kasosyo habang pinapalawak ang ating network. Hindi tulad ng ilang mga tao na nakick out na sa Pamilya Lo nang walang pagkakataong dumalo. Kinagat ni Harlow ang kanyang mga ngipin na para bang nakahanap siya ng ibang paraan para matamaan ng husto ang pamilya ni Miranda. Nang marinig ang pananalitang ito, hindi napigilan nina Emmanuel, Cara, at Miranda ang sama ng loob at panlulumo. Gayunpaman sa sandaling iyon ay napangisi si Ricardo, hindi ba bukas na lang ang palitan ng negosyo? Huwag kang mag-alala. Pupunta rin tayo. Pero ipinapayo ko sa iyo na huwag kang pumunta dahil kahit dumalo ka, makikick out ka pa rin. Itinuro ang sarili, nagpatuloy si Ricardo, nagsasalita ako mula sa karanasan. Tumawa ang pamilya ni Romeo matapos marinig ang komentong ito, anong sabi mo? Wala ka. Wala ka man lang natanggap na invitation letter. Nakalusot ka ba? Pinaalala mo pa sa akin kung talagang magpapakita ka doon ng walang kahihiyan. Papaalalahanan ko ang mga security guard na sipain ang iyong puwitan. Aalis na tayo. Bukas ay tiyak na makakatagpo tayo ng ilang makikilalang mga mangangalakal ng halamang gamot. Maaaring hindi tayo nakikita ni Albie ngunit marami pang iba ang gustong kumita ng pagkakataong ito. Matapos ihagis ang mga masasakit na salita na ito, galit na umalis ang pamilya ni Romeo. Sa sandaling iyon, tumingin si Cara kay Ricardo na may bahid ng pagdududa at panunumbat. Ricardo, what did you just say? Halatang wala kaming natanggap na imbitasyon. Nakalusot ba talaga kami? Ang kick-out mamaya ay magiging katatawanan lang kami sa pangalawang pagkakataon. Pwede ka bang mag-isip bago ka magsalita, boy? Huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay. Dagdag niya sa pagkadismaya. Kabanata 104 na Aunties family is here. Exactly, hindi sila basta-basta mapapaalis. May imbitasyon sila, paano sila makikick out? Nanatiling kalmado ang mukha ni Emmanuel habang nagsasalita. But then his tone changed and he coldly snorted, and don't think for a second na approve kami ng nanay ni Miranda sayo. Sa una, pinutol ng mga mangangalakal ng herbal na gamot ang mga supply sa kumpanya ng parmasyutiko. Si Emmanuel at Cara ay lubos na nasisiyahan tungkol dito. Ngunit nang mabalitaan nila ang tungkol sa business exchange meeting bukas, muli silang nabagabag. Ang pagmamayabang na salita ni Ricardo ay lalo lang silang nagparamdam sa kanila. Nakatanggap ng imbitasyon ang pamilya Lo ngunit tila hindi na sila bagay. Hoy! Ricardo, bakit mo nasabi yan? Kung hindi tayo pupunta sa business exchange meeting na to then so be it. It's not a big deal. Saway ni Miranda sa kanya. Pero ngumiti lang si Ricardo at confident na sinabing, trust me. Sasama ka sa akin bukas at walang maglalakas loob na paalisan tayo. Isang maliit na, oh. Sa kanyang mga salita ngunit nakikita kung gaano siya kumpiyansa ay tumanggo siya bilang pagsang-ayon, okay, may tiwala ako sa iyo. Hindi alam na nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pagtitiwala kay Ricardo. Tumanggo si Ricardo sa kalumingon kay Cara na parang sinusubukang pasayahin ang kanyang biyenan. Ay oo nga pala, tignan mo nga ang dala ko para sayo. Sabi niya habang sinusubukang buksan ang box sa mga kamay niya para ipakita kay Cara kung ano ang nasa loob. Ngunit bago pa man siya makatapos magsalita ay maraming tao ang muling pumasok sa silid. Sis, kuya, anong ginagawa mo dito? Nagulat na tanong ni Cara sa biglaang pagsulpot nila. Ano pa bang gagawin natin dito? Birthday mo ngayon kaya pumunta kami para batiin ka. Ang tiyahin at tiyuhin ni Miranda ang dumating kasama ang kanyang pinsan na si Ellie Kennedy at ang kanyang kasintahan. Hindi pa nag-imbita ng iba si Cara ay may dumarating na naman pagkatapos ng pamilya ni Romeo.
Pagkatapos batiin ang lahat ay hinayla ni Miranda si Ricardo sa isang tabi. Ito ang aking auntie at tito pati ang aking pinsan na si Ellie. Magalang na binati ni Ricardo silang lahat at sinabing, "Hello auntie, hello uncle, hello cousin Ellie. I'm Miranda's husband, Ricardo." Ay ya. So ito yung asawa na nahanap ni Miranda ha? Totoo ba to o peke? Sa puntong ito, sinuri ng tiyahin ni Miranda si Lanchan habang nagtatanong na may nakatagong intensyon sa likod ng kanyang mga sinabi. Totoo ba na isa kang manugang na nagpakasal sa pamilya? Well, ang pagiging manugang ay mahusay. Hindi mo kailangang magsikap para sa iyong sarili. Hehe. Uncle Cannon nakangiting sabi ni Kennedy, ngunit ang kanyang mga salita ay parang malupit. Habang nagsasalita siya, kumaway siya sa binata sa tabi ni Ellie, at sinabi kina Emmanuel at Cara, ito ang kasintahan ni Ellie, si Daniel Walsh. Halika na Daniel, kumusta ka kay Mr. at Mrs. Lowe at Miranda? Sa pagbigkas ng mga salitang ito, inilapag ng binata ang isang malaking kahon sa kanyang kamay at lumakad. Maligayang kaarawan Mrs. Lowe. Hello Mr. Lowe. Miranda, napakaganda mo. Sa wakas, tumingin si Daniel kay Miranda na may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Bahagyang tumango si Emmanuel bago tumingin sa asawa na may matanong na ekspresyon. Pilit nang umiti si Cara habang tumugon sa bati ni Daniel. Nakaramdam din siya ng galit sa loob. Walang nag-imbita sa kanila ngayon ngunit dumating pa rin ang pamilya ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi nila na ito ay para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi malinis ang kanilang intensyon. Ipinakita lang ba nila ang kanilang magiging manugang? Bahagyang napakunot-noo din si Miranda nang nanlamig ang magandang mukha nito. Sa sandaling ito, binati ni Daniel ang iba at lumakad papunta sa Ricardo, iniabot ang kanyang kamay. Ikaw si Ricardo di ba? Magbiyenan na tayo simula ngayon. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Nakipagkamay sa kanya si Ricardo at sumagot sa mahinang tono, hindi ako nagtatrabaho. Naging abala ako sa pagtulong kay Miranda na itayo ang kanyang pabrika. Nagtaas ng kilay si Daniel, nakipagkamay kay Ricardo. Ah, so wala kang trabaho kahit saan. Nabalitaan ko kay Ellie na si Miranda daw ay live-in husband, at parang hindi ito walang basehang chismis. Bro, naiingit ako sa iyo. Hindi mo kailangang magpumiglas. Unlike me, I work as a warehouse manager in a jade and gemstone wholesale company. Ang hirap araw-araw kahit pinahahalagahan ako ng amo at binabayaran ako ng monthly salary na 5,000, hindi pa rin ito kasing ganda ng buhay na walang pakialam. Ikaw, haha. Sa kabila ng kanyang palakaibigang tono, halatang kinukutya ni Daniel si Ricardo sa pagiging freeloader. Siya ay nabibighani sa kagandahan ni Miranda at hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tulad ni Ricardo ay maaaring magpakasal sa gayong diyosa. Dahil sa selos, hindi niya napigilan ang pagsuntok kay Ricardo. Sa sandaling iyon, si Ellie, ang pinsan ni Miranda, ay nagtaas baba ng kanyang baba at sinabi kay Miranda, Miranda, kapag naghahanap ka ng lalaki kailangan mo ng taong maaasahan at ambisyosa. Dapat magkaroon ng matatag na trabaho. Nanlamig ang mukha ni Miranda habang walang ekspresyong sumagot, maasahan si Ricardo. Actually ang factory na pinagtatrabahuan ko ngayon ay binigay niya sa akin. Nang marinig ang pahayag na ito, ang kapatid ni Cara na si Celine Luis, ay tumawa at nanunuyang sinabi, Miranda, huwag mong purihin ang iyong lalaki. Siya ay isang biyenan lamang na kumakatok sa iyong pinto. Paano kanya mabibigyan ng pabrika? Hayaan mo si Daniel na tulungan si Ricardo na makahanap ng trabaho sa kanyang kumpanya. Hindi ka maaaring umasa sa iyong sarili ng walang hanggan di ba? Idol gigolo mo. Tama ka. Bahala na. Mataas ang tingin sa akin ng amo ko kaya may sasabihin ako at bibigyan ko siya ng cleaning duties or something like that haha. Pagmamalaki ni Daniel. Well cleaning isn't too bad. It beats staying at home all day. Tumango si Celine na may pagsang-ayon. Tama na. Malamig na pinagalitan sila ni Cara at galit na tinanong ang kapatid, ano ang pinunta nyo dito ngayon? Ipinakita rin ni Emmanuel ang kanyang galit, we've been kicked out of our family clan.
Are you guys here just to make fun of us? Nang matapos magsalita si Emmanuel ay umasim ang ekspresyon ni Celine, how could you two say such things? We came here kindly for Cara's birthday party but why do we get such attitude from you guys? Getting Daniel to help Ricardo find work is also an gawa ng kabaitan. Bagamat marangal ang kanyang mga salita, malinaw na may nakasulat na pangungutya at kasiyahan sa buong mukha ni Kanan. Sa loob ng maraming taon ay hindi sila namumuhay ng maayos gaya ng pamilya ni Miranda lalo na't siya mismo ay walang may kukumpara kay Emmanuel. Ikinasal si Cara sa pamilyang Lo, bagamat hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa kanila, na hindi may iwasang humantong sa kanilang pakiramdam na mas mababa kumpara sa kanyang katayuan sa loob ng angkan. Sa mga kamag-anak ay palaging may mga paghahambing na ginawa sa pagitan ng bawat isa. Ngayong pinalayas na ang pamilya ni Emmanuel habang natagpuan ni Miranda ang kanyang sarili na isang live-in na asawa, sa wakas ay binigyan sila nito ng pagkakataong mag-higanti. Lalo na kung ikukumpara sa kanilang manugang na sina Daniel at Ricardo, na ikinasal sa pamilya, pakiramdam nila ay higit na nakahihigit. Ngayon ang kanilang pagkakataong magpakitang gilas. Halika na, huwag tayong lahat magalit, humakbang si Daniel para i-defuse ang sitwasyon. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang malaking kahon na nakapatong sa lupa. Mrs. Lo, huwag po kayong magalit. Hindi po sinasadya ni Ellie at ng kanyang mga magulang. Birthday gift ko po ito sa inyo, konting pasasalamat lang po. Hehe. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga mata ng lahat ay napunta sa isang piraso ng hilaw na esmeralda sa kahon na kumikinang sa isang ethereal na berdeng ilaw. Tumigil sandali si Ricardo nang makita ang mahalagang batong ito bago kumislap ang kanyang mga mata ng may kahulugan. Kabanata 105 ito ay aking paggalang. Ang kalidad ng hilaw na batong ito ay simple lang ang top-notch, ngunit tila may ilang mga bakas ng nakaraang pagputol dito. Bagaman ito ay pinakintab, nakikita pa rin ito ng mga tao. Nagningning ang mga mata ni Cara nang makita ang hilaw na batong ito. Gusto niya ang jade, kaya alam niya ang tungkol sa mga hilaw na bato. Talagang naka-move on sa kanya ang birthday gift ni Daniel. Mrs. Lo, ibinalik ng amo ko ang hilaw na batong ito mula sa Mocklington at binigyan niya ako ng gantimpala para sa aking mahusay na pagganap. Nabalitaan ko na gusto mo ang jade, kaya espesyal na dinala ko ito upang ibigay sa iyo. Sa kalidad ng hilaw na batong ito, mayroong isang 80% na pagkakataon na ang isang mataas na kalidad na jade ay maaaring maputol mula dito. Maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo pagdating ng panahon. Nakangiting sabi ni Daniel. Tita, milyon-milyon daw ang mabenta nitong hilaw na bato. Binabati ka ni Daniel ng mabuti at nagsikap siya. Mayabang na hinawakan ni Ellie si Daniel habang nagsasalita. Maalalahanin si Daniel. Pero sobrang mahal. Kalimutan na natin. Kahit na natukso si Cara, tumanggi pa rin siya. Ano ang iisipin ng mga tao kung ang magiging manugang ng kanyang kapatid na babae ay nagbigay ng ganoon kamahal na regalo sa kaarawan? Kung siya mismo ang tumanggap nito, hindi ba sila magmumukhang mababa? Huwag tumanggi. Ang nakababatang henerasyon lang ang nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Huwag maging magalang. Pilit siyang kinukumbinsi ni Celine sabay pakitang tao. Ngunit kapwa nagmumura sina Celine at Kanan sa loob dahil hindi nila akalain na si Daniel ay magiging bukas palad na magbibigay ng napakagandang piraso ng hilaw na bato kay Cara sa halip na itago ito para sa kanyang sarili. Gayunpaman dahil naibigay na niya ang regalo at they had come today specifically to show off their superiority complex again. Hindi maganda kung babawiin ni Daniel ang regalo niya ngayon. Maya-maya lang ay may nanunuya, syempre marami pang katulad nito mga pira-piraso lang. Napatingin si Ricardo sa bato na may halong paghamak habang si Miranda ay nagpapakita ng hinala sa kanyang magandang mukha na parang may iniisip na iba. Nang marinig ang mga salitang ito ay nagalit si Daniel. Habang nakaturo kay Ricardo ay sumigaw siya, ano ang sinabi mo? Scrap. Kahit sinong may kalahating mata ay makakapagsabi na ito ay top grade na material. May 80% na pagkakataong makakuha tayo ng dekalidad na jade mula dito. Nagseselos ka lang dahil wala kang kayang bilhin na maganda sa sarili mo.
Kaya nga. Ikaw, anong birthday gift ang inihanda mo para sa biyenan mo? I'm afraid it's not presentable, right? Do you have the nerve to speak? Panunuya ni Celine. Sumama ang asawa ni Celine, nanunuya, tama. Very well, mahinahong tumango si Ricardo na walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa susunod na sandali, binuksan niya ang isang kahoy na kahon na hawak niya at maingat na inilabas ang isang jade Buddha, na halos kasing laki ng isang bagong silang na sanggol, na nilagyan ng ginto. Mrs. Lowe, ito ay isang jade Buddha na inukit mula sa pinakamagandang Emperor Green Jade. Ito ang aking regalo sa kaarawan sa iyo. Binabati kita ng isang maligayang kaarawan, sabi ni Ricardo, hawak ang jade Buddha sa kanyang mga kamay habang iniharap ito kay Kara. Nang makita ang jade Buddha na ito, lahat ng tao sa silid, maliban kay Miranda, ay nagpakita ng pagtataka. Si Kara, lalo na, ay tuwang-tuwa. Ang jade Buddha ay hindi kapani-paniwalang translucent at kat-anji tanging bilugan, isang kasiyahang pagmasdan. Ang gintong trim ay walang tahi at napakahusay sa pagkakayari. Tinitigan ng pamilya ni Celine ang jade Buddha na ito na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Paanong ang isang manugang nakakasal lang sa pamilya ay makagawa ng isang piraso ng magandang Emperor Green Jade? Parang imposible. Anong Emperor Green Jade? Niloloko mo ba kami? Ito ay isang malaking jade Buddha. Kung ito ay tunay na inukit mula sa Emperor Green Jade, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Napangisi si Daniel. Ricardo, saan mo nakita itong pekeng ito? Araw-araw akong nakikipag-usap sa jade at gemstones, at masasabi kong peke ang jade Buddha na ito. Just so. Talking about Emperor Green Jade carvings. Ang lakas ng loob mo talaga. Kara, sa tingin mo ba tanga ka ng manugang mo? Dagdag pa ni Celine na mukhang disdain. Nang marinig ito, napuno ng pagdududa ang mga mata ni Kara. Hindi alintana kung ito ay totoo o peke, ang pag-iisip ang mahalaga, katwiran niya. Natagpuan din ito ni Kara na napaka-imposible. Ang malaking jade Buddha na ito ay walang alinlangan na napakahalaga. Kung iisipin niyang nakuha ni Ricardo ang ganoong kamahal na regalo, hindi siya makapaniwala. Pagkasabi nito, ang kaakit-akit pa ring biyenan ay tinapunan ng masamang tingin si Ricardo. Hindi siya sabik na suriing mabuti ang jade Buddha, marahil sa takot na baka masuri ito ng pamilya ni Celine at ilantad ang mga sinasabi ni Ricardo. Mom, this jade Buddha is genuine. Mr. Ellis from Ellis Jewelry Group gave it to Ricardo. Sa sandaling ito, medyo nakaramdam ng inis si Miranda para kay Ricardo. Well, alam ko. Gayunpaman, si Kara ay tila hindi nakinig at iwinawagayway ang kanyang kamay. Binigyan niya ng tingin ang kanyang anak para pigilan si Miranda na magsalita pa at mapahiya ang sarili. May ibinigay si Mr. Ellis ng Ellis Jewelry Group kay Ricardo. Sino siya sa akala niya? Hehe, hindi ko nga alam kung sino ang peke dito, ikaw o ako. Kung hindi ako nagkakamali, sa Monty's Jade Wholesale Group ka nagtatrabaho, di ba? Boss mo si Monty, di ba? Ngunit sa sandaling ito, walang pakialam na ngumiti si Ricardo at tinanong si Daniel. Saglit na natigilan si Daniel bago proud na tumango. Tama. Si Mr. Atkinson ang pinakamalaking wholesaler ng jade sa Cranford. I had the honor of gaining Mr. Atkinson's favor and become the warehouse manager under him. Habang nagsasalita siya, nagbago ang tono niya habang nakangiting humingi ng tawad kay Kara, oh yeah. Dito rin nagdi-dinner ang company namin ngayon kaya kailangan ko ring mag-toast Mr. Atkinson. Mrs. Lowe, I gave you my gift but now. Kailangan ko nang umalis. Okay then. Since Mr. Atkinson favors you so much then you can't miss it, ani Ellie na winawagayway ang kamay. Hinikayat din ni Celine at Canon si Daniel na sabihin sa kanya na huwag nang ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay dahil nakamit na ang kanilang layunin. Tiniyak nila na ang magiging manugang na ito ay ganap na pakitang tao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinigilan ni Ricardo si Daniel, na nagsasabing, hindi na kailangang magmadali. Mamaya, darating si Mr. Atkinson upang mag-propose ng toast sa aking biyenan.
Hindi ba't mas mabuti kung ikaw at ang iyong amo sabay alis? Natatawang sagot ni Daniel, bro, nagbibiro ka ba? Bumaba si Mr. Atkinson para mag-propose ng toast kay Mrs. Lowe. Haha. Kahit may pabor ako kay Mr. Atkinson, wala akong ganoong klase ng prestihiyo. It's not about your prestige but mine, sagot ni Ricardo sa mahinang boses. Nang marinig ang mga salitang ito, tumawa ang lahat kasama sina Ellie, Celine at Kanan. Lahat sila ay naaliw sa narinig mula kay Ricardo na pilit na iniligtas ang mukha kahit na kanina pa tinawag ng lahat ng naruroon sa silid. Anong klaseng biro ito? Saan nanggaling ang prestihiyo mo? Miranda, nagtapos ba ang asawa mo sa comedy school o ano? Ang isang tulad niya ay nagsasalita tungkol sa pagliligtas ng mukha dito. Maging sina Cara at Emmanuel ay galit na galit kay Ricardo sa puntong iyon. Tama na, Ricardo. Hindi mo ba naisip na napahiya mo kami? Hinampas ni Emmanuel ang kamay sa mesa at napasigaw sa galit. Dad, nagsasabi ng totoo si Ricardo. Sabi ni Mr. Atkinson pupunta daw siya para mag-toast sa mama ko. Napakagatlabi si Miranda at tumaas ang boses bilang tugon sa pangungutya ng pamilya ng tiyahin. Miranda, shut up. There's no need to save face for this useless guy. Paano ka natutong magsalita ng napakaraming kalokohan? Galit na saway ni Cara. Kapwa sila ni Emmanuel ay pulang-pula ang mukha at nahihiya sa kanilang manugang na si Ricardo. Ni hindi nila may angat ang kanilang mga ulo. Noong una, hindi nila gaanong ayaw kay Ricardo. Sa katunayan, pagkatapos ng ilang pagbisita, nagsimula pa nga silang magbago ng tingin sa kanya. Gayunpaman, ngayon nang magpakita ang pamilya ni Celine kay Daniel, tila tuluyan na nilang itinapon si Ricardo sa gutter. Ang manugang na ito ay naging isang kahihiyan para sa kanilang dalawa. Kumatok. 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 Nang mga sandaling iyon ay may mahinang katok sa pinto sa labas ng pribadong silid na tila natatakot na may storbo ang mga nasa loob at iparamdam sa kanila ang kawalan ng respeto. Excuse me, ito ba ang birthday ni Mrs. Lowe na private room? Ako si Monty mula sa Jade Wholesale. Pumunta ako dito ng hindi imbitado para mag-toast. Hindi ko alam kung comfortable para sa iyo na pasukin ako o hindi. Kabanata 106 na isang mabuting manugang. Malumanay, magalang, at maingat ang boses ni Monty. Ngunit sa pandinig ng iba, parang kulog ito sa maaliwalas na araw. Gulat na napatingin sina Cara at Emmanuel. Napatulala sina Celine, Kanan, at pinsang si Ellie. At ang mapang-asar na ekspresyon ni Daniel ay nanlamig sa kanyang mukha. Karaniwang sinusuyo niya si Monty nang walang katapusan. Maaalala niya ang bawat maliit na bagay na sinabi o ginawa ng lalaki. Paanong hindi niya makikilala ang boses ni Monty? Si Monty ba talaga ang nasa labas? At talagang pumapasok siya para mag-toast kay Cara. Come in, mahinahong sabi ni Ricardo. Kung ikukumpara sa pagkabigla ng lahat, tila mas composed sina Ricardo at Miranda. Bumukas ang pinto ng private room nang pumasok si Monty na may dalang iba't ibang mamahaling regalo sa isang kamay at isang baso ng white wine sa kabilang kamay. Mr. Willis, Ms. Lowe, sana hindi ako hamarang. Tanong ni Monty habang may paggalang na nakayuko. Hindi, umiling si Miranda habang winuwagayway ni Ricardo ang kanyang kamay na may air of superiority. Oh good. Good. Nakangiting nilingan ni Monty ang kwarto bago naglakad patungo kina Cara at Emmanuel. Napansin niya si Daniel sa loob pero wala siyang oras sa mga sandaling ito. Mrs. Lowe, I heard today is your birthday. These gifts are just a small token from me. Inabot niya ang mga regalo sa kabamaling kay Emmanuel. I wish you good health, Mr. Lowe, and all your wishes come true. Cheers! Sa katunayan, si Monty ay ilang taon na mas matanda kay Cara, ngunit dahil siya ang biyenan ni Ricardo, tinawag siya nito bilang Mrs. Lowe bilang paggalang. Natarante sina Cara at Emmanuel sa inasal ni Monty noong unang ngunit mabilis na itinaas ang kanilang mga baso para makipag-toast sa kanya. Mr. Atkinson, masyado kang mabait. Salamat. Nakangiting sabi ni Cara. Bakas sa mukha niya ang hiya dahil kay Ricardo kanina, to surprise now that she received such beautiful gifts.
Masayang ininom ni Emmanuel ang kanyang baso, namumula ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng pamilya ni Celine kasama na si Daniel ay nakabuka ng hindi nakasara ng medyo matagal. Daniel, ito ba talaga si Mr. Atkinson? Tanong ni Celine na parang hindi makapaniwala at nagdududa. Ngunit sa sumunod na segundo, sinagot ng mga aksyon ni Daniel ang lahat ng tanong niya. Mabilis niyang pinunasan iyon at nagmamadaling isara ang kahon, itinago ang mahalagang bato sa loob. What are you doing, bro? Hindi ba reward from Mr. Atkinson itong gemstone? Bakit mo tinatago? Biglang nagsalita si Ricardo na may tonong ng aasar. Pagkatapos niyang uminom, lumingon si Monty at bumagsak ang tingin niya sa gemstone. Mr. Atkinson. Hello. Nanlamig si Daniel, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Daniel, anong ginagawa mo dito? At bakit nandito ang basurang ito? Naghihinalang tanong ni Monty. Hindi sigurado ang ekspresyon ni Daniel habang nagpupumilit na makahanap ng sagot. Junk. Hindi ba ito isang napakagandang batong pang-alahas? Ibinigay niya ito sa aking nakababatang kapatid bilang regalo sa kaarawan. Likas na nagsalita si Celine nang hindi nagdadalawang isip sa kanyang mga salita. Nang matapos itong magsalita ay napuno ng malamig na pawis ang noo ni Daniel at walang magawang tumingin kay Celine nang walang ibang sinasabi. Mahigpit na hinayla ng asawa ni Celine ang kanyang damit habang tinitigan siya ng masama. Bakit kailangan niyang magsalita ng napakabilis? Kahit mga idiot ay nakikita na may mali ngayon. Bakit niya sasabihin ang mga ganoong bagay? Sa pagkakataong iyon, agad na nagdilim ang mukha ni Monty sa galit habang galit na naglalakad patungo kay Daniel. Mr. Atkinson, listen to me. Nauutol na sabi ni Daniel. Smack. Bago pa man siya makatapos magsalita ay sinampal siya ni Monty sa mukha. You're asking for death. I told you to dispose of those junks but instead you used them to fool Mr. Willis' mother-in-law. Papatayin kita. Nagmura si Monty sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sa sumunod na segundo ay lumingon siya kay Ricardo na may paghingi ng tawad at hindi mapakali na ekspresyon, Mr. Willis, hindi ko ito intensyon. Ayos lang, naiintindihan ko. Hinaway-kaway ni Ricardo ang kanyang kamay. Nakahinga ng maluwag si Monty bago itinuro si Daniel, may kinalaman ka ba sa kalokohang ito dito? Nakita niyang nandoon din si Daniel sa kwarto kaya gusto lang ng kaunting paglilinaw bago gumawa ng mga conclusion ng hindi kinakailangan. Walang koneksyon, walang pakialam na sagot ni Ricardo na umiling. Boyfriend ng pinsan ni Miranda, anong kinalaman niyan? Kahit na may koneksyon, ito ay isang relasyon na humihingi ng gulo. Tumango si Monty sa sinabi at saka malamig na pinandilatan si Daniel. Mula ngayon, huwag mo na akong makita. Kunin mo ang iyong sweldo mula sa pananalapi bukas at umalis ka rito. Habang nagsasalita siya, nadapa si Daniel at muntik nang mahulog sa lupa. Mukha siyang hopeless. Hoy! Hindi ba iyon ang mahalagang pag-aari ni Mr. Ellis? Paano? Sa sandaling ito, napasulyap si Monty sa paanan ni Kara at napasigaw siya sa gulat. Mahalagang pag-aari. Natigilan si Kara sa kanyang mga sinabi at likas na kinuha ang Jade Buddha sa ilalim ng kanyang mga paa. Oo. Ito si Anton, ang CEO ng Ellis Jewelry Group's prized possession na nakadisplay sa kanyang Jade store. Ito ay inukit mula sa isang buong piraso ng top-grade Emperor Green Jade. Minsan ay may nag-alok ng 20 milyong dolyar para dito ngunit hindi ginawa ni Anton. Ibenta mo. Hindi ko akalain na ibibigay niya ito kay Mrs. Lowe. Napakalaki ng impluwensya mo. Si Monty ay mukhang namangha habang nakatingin sa estatwa ni Buddha na may inggit sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, natawa si Kara at paulit-ulit na ikanaway ang kanyang kamay, hindi. Wala akong impluwensya. Malaki ang impluwensya ng aking manugang na si Ricardo. Ibinigay ito kay Ricardo ni Mr. Ellis. Matapos sabihin ang mga salitang ito, ang biyenang ito ay ngumiti ng marahan kay Ricardo. Napakaamo ng mga mata nito kumpara sa dati na naiinis sa kanya. Oo, nakikita ko na. Sa totoo lang matagal nang kilala ni Monty pero nagkunwaring hindi alam. Haha Ricardo, you are thoughtful talaga.
You're willing to give such a expensive thing away. Good son-in-law. Good son-in-law haha. Masayang ngumiti rin si Emmanuel sa tabi niya habang sinusulyapan ang mukha ni Miranda. Tita at tito na nakasabit sa ulo at hinihiling na sana mawala na lang sila sa hangin. Sumunod, si Monty ay nanatiling magalang ng ilang sandali bago nagpaalam at umalis dahil nagawa na niya ang kailangan niyang gawin dito. Wala nang saysay na manatili ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Walang paraan ang pagharap kay Ricardo ay nakaramdam siya ng labis na pressure. Bagamat parang hindi nakakapinsala si Ricardo na nakangiti ng ganoon, hindi pa rin maiwasan ni Monty na makaramdam ng takot sa tuwing malapit sa kanya. Pagkaalis ni Monty, nagpalitan ng tingin ang pinsan at tiyahin ni Miranda at tumingin kay Ricardo na may pag-aalinlangan. Little Ricardo, I never expected Mr. Atkinson will give you so much respect. Nakikita mo ang trabaho ni Daniel, maaari mo ba siyang tulungan? Kabanata 107 Isang pangungusap na bagay. Yes, Ricardo, we're all family. Can you help us out? Makapal na balat ang tanong ni Ellie. Nang marinig ang hiling ni Celine at Ellie, sina Kanan at Daniel ay parehong sabik na tumingin kay Ricardo. Hindi naging madali ang buwan ng sweldo na 5,000 sa mga araw na ito. Kung nawalan siya ng trabaho ng ganoon lang, madudurog ang puso ni Daniel. Bro, you have a big influence. I was wrong before. Don't worry about it, sabi ni Daniel na namumula ang mukha habang lumalapit para ngumiti ng paumanhin. Ang panunood ng pamilya ni Celine na kumilos ng sunod-sunyiran sa harap nila matapos ipakita ang kanilang superiority kanina ay nagparamdam kay Cara at Emmanuel. Pinapaganda talaga sila ni Ricardo. Well, since relatives naman tayo, I can't argue with someone younger than me. Ricardo, could you help them plead? Napangiti si Cara at ipinahayag ang kanyang pagkabukas palad sa sitwasyon. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan na dumating ang pamilya ni Celine para humingi ng tulong sa kanila ngayon. Napakasarap sa pakiramdam para kay Cara na magkaroon ng isang beses. Salamat. Salamat Mrs. Lowe. Salamat bro. Agad na napuno ng pasasalamat ang mukha ni Daniel nang marinig ito. Call Mr. Atkinson yourselves, I don't have his number, casual na sabi ni Ricardo. Natigilan si Daniel sa pahayag nito. Ang buong pamilya Celine ay tumingin kay Ricardo na may kakaibang ekspresyon, at may ilang pagdududa sa kanilang mga puso. Hindi kaya ni Ricardo ang numero ng telepono ni Monty. Ang kanilang relasyon ay tila wala ng iba pa. Dati ay binigyan niya ng respeto si Ricardo sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Daniel, at ngayon ay hinihiling niya sa kanya na ibalik si Daniel. Gag-ana rin kaya iyon. Matapos ay dahil ang numero ay inabot pa rin ni Daniel ang telepono kay Ricardo. Anong ginagawa mo? May natitira ka pa bang kahihiyan? Sinagot ni Monty ang tawag para magmura kaagad nang makitang galing ito kay Daniel. Ako ito, Ricardo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang pagsasalita, mahinahong nagsalita si Ricardo habang naka-speakerphone mode nang walang anumang babala. Ha! Mr. Willis, ikaw ba talaga yan? Ay, hindi kita minumura sir. Hindi ko alam na ikaw pala ang tumatawag. Si Monty ay parang gulat at takot na takot matapos marinig ang sumunod na nangyari mula sa hindi inaasahang source gaya ni Lanchan mismo. Nang marinig ang ugali ni Monty, nagkatinginan ang pamilya nina Daniel at Celine nang may pagkataranta. Nagpalitan ng tingin sina Cara at Emmanuel, ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa pagmamalaki at kasiyahan. Ayos lang. Kita mo naman, walang nagpakilala sa kanya kanina kaya hindi ko alam. Boyfriend pala ng pinsan ng asawa ko si Daniel kaya medyo magkarelasyon kami. Ano ang tungkol sa pagpapanatili ng kanyang trabaho? Tanong ni Ricardo. Tumigil sandali si Monty, pagkatapos ay mabilis na ngumiti at sinabing, I see. Since he has some connection with Mr. Willis, then I'll let him continue working under my supervision. In the future, mas aalagaan ko siya. Okay, salamat. Mahinang sabi ni Ricardo. Walang problema, haha. Puno ng mga ngiti si Monty. Pagkababa ng telepono ay ibinalik ni Ricardo ang cellphone kay Daniel.
Sa mga sandaling ito, si Daniel, na kanina lang nagpakitang gilas sa harapan ni Ricardo na may mabangis at mayabang na ugali, ay tinanggap ang telepono gamit ang dalawang kamay sa magalang na paraan. Salamat. Salamat, pare. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon ka-effective ang mga salita mo. Mukhang nakikinig at sinusunod ni Mr. Atkinson ang bawat salita mo. Nabigla talaga siya. Isang casual na komento lamang mula kay Ricardo at ang kanyang trabaho na may buwanang sweldo na 5,000 ay bumalik. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Monty na mas aalagaan niya ito in the future. Dahil lang sa may kaunting koneksyon siya kay Ricardo na hindi man lang makabuluhan, ibig bang sabihin ay dapat siyang idamay. Si Celine, Kanan at Ellie ay lahat ay nagpakita ng pagkagulat at tumingin kay Ricardo na may pasasalamat ngunit nahihiyang mga mata. Walang numero ng telepono ni Monty si Ricardo, ngunit nagpakita pa rin ng labis na paggalang si Monty kay Ricardo. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na unilaterally na sinusubukan ni Monty na pasayahin si Ricardo. Wala si Ricardo ng numero ng telepono ni Monty, tila wala siyang pakialam na isave ito. Sina Cara at Emmanuel ay parehong nakangiti mula sa tainga sa sandaling ito. Hindi sila maaaring maging mas masaya sa kanilang sarili. Bakit nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga manugang? Sa sandaling iyon, sa wakas ay natapos na ni Mason ang pag-aayos ng piging sa kaarawan ng kanyang ina at pumasok sa pribadong silid na may ilang waiter na sumusunod sa kanyang likuran. Oh, Auntie, Uncle, what brings you here? Bulalas ni Mason. You little rascal, you finally came. Celine and her family came to celebrate my birthday, and by the way, they need a favor from your brother-in-law. Di ba ate? Sabi ni Cara na namumula ang mukha. Oo, tama iyan. Awkward na tumawa si Celine. Haha, auntie, you know how amazing my brother-in-law is. Casual na tawa ang isinagot ni Mason sa komento. Nang marinig ito, muling nagulat si Celine at ang kanyang pamilya. Kilala si Mason sa pagiging suwail at mahirap kontrolin, gayunpaman, lubos niyang pinuri ang napiling asawa ni Miranda. Tunay na kakaiba ang manugang na ito. Nang gabing iyon sa Villa A ng Emerald Green Estates, hinawakan ni Ricardo ang maliit na kamay ni Nora habang si Albie at ang kanyang anak na si Dylan ay nakasunod sa likuran. 2 araw na ang nakalipas ay nakuha nila ang Dragon Marrow Herb at sinimulan ni Ricardo na pinuhin ang Dragon's Blood Peel. Ngayong araw na ito sa wakas ay makukumpleto. Albie, nanawagan ka ba sa iba na sumali sa pag-boycott sa Lowe's Pharmaceuticals sa iyo? Casual na tanong ni Ricardo habang naglalakad patungo sa bahay sa looban. Yes, Mr. Willis. Kababalik ko lang from Yagini 2 days ago. Kung alam ko lang na si Ms. Miranda at ang pamilya niya ay na-kick out sa kumpanya kanina noon pa ay na-boycott ko na sila. Ipinahayag ni Albie ang kanyang kawalang kasiyahan para kay Ricardo. Walang pag-aalinlangan na umiling si Ricardo, salamat sa iyong kabaitan ngunit hindi na kailangan iyon. Kung i-boycott mo ang Lowe's Pharmaceutical kung gayon ang Love Light, na isang espesyal na gamot na ginagamit sa paggamot sa mga pasyente ng leukemia ay titigil din sa produksyon. Paano ang mga pasyente ng leukemia na naghihintay ng tulong? Kung gusto ni Ricardo na gamitin ang taktikang ito laban kay Romeo, noon pa man ay ipinaalam na niya kay Albie ngunit hindi niya ginawa dahil naniniwala siyang maraming pasyente ng leukemia ang umaasa sa Love Light para iligtas ang kanilang buhay. Kahit na sina Romeo at Victoria ay maput na tao, ayaw ni Ricardo na saktan ang napakaraming tao dahil sa personal na sama ng loob. Sa sandaling lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang ito, malamig na sumangot si Albie na may galit na ekspresyon, Mr. Willis. Maaaring maganda ang iyong paningin ngunit huwag kalimutan na ang mga kapsula ng Love Light ay abot langit na ang presyo. Matapos magbitiw si Ms. Miranda mula sa pamamahala sa Lowe's Pharmaceutical ay pumirma sila ng mga bagong kontrata sa ibang mga ahente. Ang factory price ng Love Light capsules ay 1,000 per box na ngayon. Dahil hindi na nililimitahan ng batas ang retail prices, naibenta na ito ng 2 o 3 beses na mas mataas kaysa sa orihinal na presyo nito sa mga botika o ospital. Bumaling sa iba pang mabisang gamot ang mga pamilyang kayang bayaran.
At ang mga hindi kayang bumili nito ay hindi pa rin nakakakuha ng gamot. Hindi lang ang Love Light, kundi ang Golden Wound Medicine ni Lo at dalawa pang bagong gamot ay double rin ang presyo. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay agad na nagdilim ang mukha ni Ricardo, kumikinang ang mga mata sa matinding galit. Ano? Ang Love Light na kanyang binuo ay nahulog na ngayon sa mga kamay ni Romeo at ng iba pa, at naging isang labis na presyong gamot na walang konsensya. Kabanata 108 ang lines ni Nora. Sige, kaya mo yan, Albie. Kung masyadong mataas ang presyo ng gamot, itigil na lang natin. Malamig na sabi ni Ricardo. Well, hindi ko lang gagamitin ang lahat ng koneksyon ko para pigilan ang Lowe's Pharmaceutical na maghanap ng mga bagong supplier para sa kanilang mga hilaw na materyales tulad noong nakaraan, ngunit hindi bababa sa mga lokal na supplier ay hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Mr. Willis, ang iyong pagsusumikap hindi dapat gamitin bilang kasangkapan para kumita ang iba sa pagsipsip ng dugo. Mariing tumanggo si Albie. Maaapektuhan ba nito ang iyong mga interes? Tanong ni Ricardo. No problem. My own child is a leukemia patient and I already detest exorbitant prices for medicine. I hate those heartless businessmen that earn more by exploit patients. Mr. Willis, you don't need to worry about it. Matatag na sabi ni Albie bago nag-iba ng tono, nga pala, ano ang ginagawa niyo ngayon ni Miss Miranda? May plano ka bang gumawa ng mga bagong gamot o magsimula ng bagong kumpanya? Ginagawa namin ito at nasa mga unang yugto pa lang. Kapag nasa tamang landas na ang lahat, kakailanganin namin ang iyong tulong sa mga hilaw na materyales. Magalang na sagot ni Ricardo. Oo naman. Ibilang mo ako. Saad ni Albie sabay kamot sa dibdib. Makalipas ang ilang minuto. Magkahiwalay na nakahiga sina Nora at Dylan sa isang maliit na kama na naka-shorts lang. Pagkatapos uminom ng Dragon's Blood pill ang dalawang bata ay may itim na dumi na lumalabas sa kanilang katawan. Maaaring lubusang linisin ng Dragon's Blood pill ang bone marrow. Hindi lamang nito mapapagaling ang leukemia kundi mapahusay din ang pisikal na kondisyon ng parehong mga bata. Kumusta ang lahat Mr. Willis? Nag-aalalang tanong ni Albie. Sa sandaling iyon, pinagmamasdan ng mabuti ni Ricardo ang magkabilang bata habang patuloy na nagbabago ang mukha nito. Makatiyak kang Albie na gumaling na ang anak mo sa leukemia, mataimtim niyang sinabi pagkatapos lumipas ang ilang oras ng pagmamasid. Pagkarinig pa lang niya ng balitang ito, tuwang-tuwa si Albie na nanginginig ang buong katawan at napaiyak sa tuwa. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niyang mahigpit na nakangisi ang mukha ni Ricardo. Gaya ng inaasahan, tuluyan nang gumaling si Dylan ng Dragon's Blood pill, ngunit ang nakakagulat, nalaman ni Ricardo na mayroon pa ring itim na gas si Nora sa kanyang bone marrow. Ito ay walang silbi. Hindi gumana ang Dragon's Blood pill sa sakit ni Nora. Bakit? Bakit ito nangyari? Saan lumitaw ang problema? Makalipas ang isang oras, dahan-daang nagising si Nora. Ang una niyang nakita nang imulat niya ang kanyang mga mata ay ang kanyang ama na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, pinupunasan ang kanyang katawan. Daddy. Agad na tumalon ang batang babae sa mga bisig ni Ricardo. Nang makita niya ang kanyang ama sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata ay lalong naging masaya si Nora. Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Anong nararamdaman mo ngayon, baby girl? Nakangiting tanong niya. Wala talaga akong nararamdaman, komandat si Nora at napakatamis na umiling. Yun kasi halos mas magaling na ako dati, kaya ngayong ganap na akong gumaling, hindi ko na talaga masabi. Huwag kang mag-alala, wala na ang sakit mo, pag-aaliw ni Ricardo sa anak. Yay! Ang galing! Wala na akong sakit. Tuwang-tuwang sumayaw ang batang babae at binigyan ng halik sa pisngi si Ricardo. Pagkatapos ay tumalon siya sa kama at tumakbo sa kwarto. May isip na lamang ng 5 taong gulang na bata na sinalanta ng karamdaman kung gaano kahirap at kalungkutan ang nasa puso ni Nora. Ang pagkarinig na siya ay nakabawi mula dito nang sabay-sabay ay nawala ang lahat ng negatibong damdaming iyon sa isang iglap. Biglang naging maaraw muli ang lahat.
Ang makita kung gaano kasaya si Nora ngayon ay nagpalakas lamang ng pasya ni Ricardo na alamin kung ano ang naging sanhi ng buong pagsubok na ito sa unang lugar. Bagamat nabigo siya sa pagkakataong ito, maaari pa rin niyang palihim na ipasok ang enerhiya ng dragon sa katawan ng kanyang anak nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas upang matiyak na mananatiling malusog ito nang hindi kinakailangang uminom ng gamot o malaman kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, basta't ang kanyang maliit na batang babae ay maaaring maging masaya nang walang pag-aalala tulad ng ibang bata ay dapat na. Maaga kinaumagahan pagkatapos ihatid si Nora sa paaralan ng kindergarten. Nagmaneho si Ricardo papunta sa Imperial View Villa area para sunduin si Miranda. Pagdating niya doon ay tapos na si Miranda sa paghahanda para sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Ngayon ay casual siyang nagsuot ng sportswear sa halip na magsuot ng mas formal o malamig tulad ng dati, nagdagdag ng kakaibang playfulness at liveliness, na nagmistulang dalawa lang silang magkapitbahay na magkasamang tumatambay. Bakit ganyan ang suot mo? Medyo nagulat na tanong ni Ricardo nang makita ang bagong outfit na pinili ni Miranda ngayon. Ang pabrika ay napakaraming bagay na nangangailangan ng aking personal na atensyon. Kailangan ko bang magsuot ng mataas na takong? Ano ang mali? Hindi ba ito mukhang maganda? Tanong ni Miranda na puno ng pag-aalala ang maganda niyang mga mata na hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang magmalasakit sa kanyang imahe sa mga mata ni Ricardo. You look good. Kahit anong suotin mo, maganda. Tumawa si Ricardo. Smooth talker. Isang mapaglarong titig ang binigay sa kanya ng Diyos ang CEO, ngunit hindi mapigilan ng kanyang mga labi na pumulupot, na medyo masaya sa loob. Paglabas nila ng gate ng villa, nakita nila ang isang Porsche Cayenne na nakaparada sa entrance. Sa sumunod na sandali, lumabas sa sasakyan ang isang binata. Siya ay may isang matangkad at balingkinitan, isang maayos na suit, at isang gwapong hitsura. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang malaking bouquet ng rosas. Nang makita ng binata sina Ricardo at Miranda, huminto sandali ang binata, sumulyap kay Ricardo, at pagkatapos ay sumilay ang isang maaraw na ngiti kay Miranda. Miranda, long time no see. Kitang-kita ni Ricardo ang puot sa sulyap na ibinigay sa kanya ng binata kanina. Paglingon niya, nakita niya si Miranda na nakatayong naninigas sa kinatatayuan, namuo ang ekspresyon sa mukha niya nang makita ang gwapong binata. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay naging malamig na parang yelo. Nang makita ang reaksyon ni Miranda, lihim na nagulat si Ricardo. Siya ay palaging binubuo at maganda sa harap ng mga lalaki, ngunit ang binata na ito ay nagawang pukawin ang napakalakas na reaksyon mula sa kanya. Sino siya? At ano ang relasyon niya kay Miranda? Tsaka matagal na silang hindi nagkita. Malamig na sinulyapan ni Miranda ang binata, saka dirdiretsyong naglakad patungo sa Bentley Malsa na pinasukan ni Ricardo, handa nang sumakay sa kotse. Hindi man lang niya kinilala ang binata. Gayunpaman, si Frederick Reynolds, ang gwapong binata, ay humakbang sa harapan ni Miranda at lumuhad sa isang tuhod. Miranda, alam kong nagkamali ako noon. I was just too eager to have everything with you, which led me to do something fool. For all these years, ikaw lang ang nasa puso ko. I believe you still have me in your heart too. Let's start over, right? Magiliw na sabi ni Frederick sabay alay ng bouquet of flowers kay Miranda. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Ricardo na kumunat ang kanyang mga kilay. Gayunpaman, hindi siya kaagad nakialam. Lagi niyang naaalala na sila ni Miranda ay nasa isang contractual na kasal. Pero kahit ganoon, hindi may iwasang magalit si Ricardo nang may magtapat ng pagmamahal sa nominal na asawa sa harapan niya. Mataman niyang tinitigan si Miranda, gustong makita ang reaksyon nito. Sa sinabi ni Frederick, alam ni Ricardo na tila may nakaraan si Miranda sa kanya. Ngayong humarap siya kay Miranda, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Kung tatanggapin siya ni Miranda, it would basically mean the end of their relationship. Kabanata 109 Hindi sila bahagi ng mababang pamilya. Nanatiling malamig na parang yelo ang mukha ni Miranda sa pag-amin ni Frederick. Sa sumunod na segundo, nilampasan niya si Frederick na nakaluhod ang isang tuhod at dirdiretsyong sumakay sa kotse, na malakas na senaryo ang pinto.
Nakita ito ni Ricardo at naningkit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero gumaan ang pakiramdam niya sa kaibuturan niya. Bagamat palagi niyang pinaalalahanan ang sarili na hindi sila tunay na mag-asawa, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, hindi niya maiwasang mag-alala ng gusto sa kanya. Inamin ni Ricardo na ngayon lang siya medyo kinabahan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang makitang tinatanggap ni Miranda ang pag-amin ni Frederick. Miranda, please give me another chance. Nang makita ni Frederick ang tagpong ito na lumaganap sa kanyang harapan, ang kanyang ekspresyon ng malalim na pagmamahal ay agad na nagyelo. Tumayo siya at gustong puntahan si Miranda muli. Gayunpaman sa sandaling ito sa wakas ay lumipat si Ricardo. Sa isang kislap ng kanyang katawan, hinaranggan niya ang dinadaanan ni Frederick sa kanyang harapan. I'm sorry, malamig na tumikim si Ricardo. Mukhang ayaw ng asawa ko na may kinalaman sa'yo. Asawa. Nang marinig ni Frederick ang salitang iyon ay agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon, paano yun posible? Paanong si Miranda ay magpakasal ng ganoon kabilis? Tinitigan niya ng masama si Ricardo ng ilang saglit bago mapang-asar na sinabing, "You're her husband. What makes you worthy enough for her? No one except me can match up with her." Nang marinig ang mga salitang ito ay parang gusto siyang suntukin ni Ricardo, "Sino ka sa tingin mo?" Malamig na tumikim si Frederick at nagpakita ng bakas ng pagkagalit, "Ako ang unang pag-ibig ni Miranda. Mahal na mahal niya ako noon kaya namatay siya para sa akin. Hindi mo ba alam? Alam mo ba kung bakit parang nagyayellow siya kapag nakikita niya ako? Dahil may parte pa rin sa puso niya na nasa akin lang." Anak, ani Frederick na parang hinahamon pa siya, hintayin natin ang susunod na mangyayari. Sisiguraduhin kung magbabago ang isip ni Miranda at babalik sa aking mga bisig. Matapos sabihin ang mga salitang ito ng malakas, tumingin siya ng masama kay Bentley bago umalis kaagad pagkatapos. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata habang pinapanood ang Porsche na papaalis bago bumalik sa sasakyan. Anong sabi niya sa'yo? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Past tense na ako at siya. Pagkasakay ni Ricardo sa sasakyan, saglit na nag-atubili si Miranda at tuluyang nagpaliwanag kay Ricardo. Nang marinig ito, medyo hindi maipaliwanag na naaliw si Ricardo. Sa pagmamalaki ng pagkatao ni Miranda, hindi niya inaasahan na magpapaliwanag ito sa kanya. Ipinakita nito na nagmamalasakit siya sa kanyang damdamin. Alam ko, sinong walang nakaraan. Umiling si Ricardo na nagpapahiwatig na hindi niya ito isinasapuso ngunit ang hindi niya napansin ay ang matinding pag-aalala at pag-aalala sa mga mata ni Miranda. Ngayong gabi ang business exchange meeting ni Vincent. Alas 6 ng gabi, nagtipon-tipon na ang mga mamahaling sasakyan sa pintuan ng 5-star Delight Hotel ng Edoland. Sunod-sunod na dumating ang mga mayayamang negosyante at negosyante mula sa Cranford at maging ang mga kalapit na lugar. Ang business exchange meeting na ito ay pinangunahan ng pinakamayamang tao ni Cranford. Sino ba naman ang hindi gugustuhing mapalapit sa kanya at magkaroon ng mas maraming koneksyon dito? Sa oras na ito, nagmaneho si Ricardo kasama ang Goddess CEO at Emmanuel couple sa pasukan ng Delight Hotel. Hindi interesado si Mason sa ganitong uri ng business exchange meeting kaya hindi siya sumama. Ricardo, meron ka ba talagang invitation ni Mr. Reed? Pagkababa ng sasakyan ay nag-aalala pa ring tanong ni Emmanuel. Noong una ay ayaw nilang sumama sa takot na ma-kick out at maging katatawanan. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pagtatanghal ni Ricardo sa piging ng kaarawan kahapon ay dumating sila na may kislap na pag-asa. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, hindi ba ito? Nakangiting inilabas ni Lachlan ang invitation card ni Vincent na may gintong plato na ibinigay sa kanya para sabay silang napatingin dito ng 3 tao. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Kara. Sa totoo lang hindi nila nakilala ang invitation card na ito, pero dahil sinabi ni Ricardo na totoo ito, dapat totoo. Hoy! Maglakas loob talaga kayong lumapit. Maya-maya lang ay isang sarkastikong boses ang tumunog ng hindi inaasahang makilala nila si Victoria kasama ang trio ng pamilya Romeo, mga tiyuhin ni Miranda, mga auntie at iba pa lahat ay direktang miyembro mula sa pamilya Lowe.
Kahit na ang mga mula sa pamilya Low ay nais ng higit pang mga koneksyon sa kaganapan ni Vincent. Bukod dito, kailangan din nilang makipagkita sa ilang wholesaler ng halamang gamot sa kaganapang ito upang malutas ang problema sa kakulangan ng kanilang kumpanya. Lahat sila ay nakasuot ng formal na kasuotan, mukhang katangi tangi at malinis na ayos, na nagbibigay ng impresyon na silang lahat ay mga individual na nasa mataas na uri. Kanina lang, yung nagsalita, di ba si Harlow? Sino pa kaya ito? Lumapit si Romeo kay Emmanuel na may nakakalokong ngiti at nagtanong, "Emmanuel, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. What brings you here?" "Syempre nandito tayo para sa exchange meeting. Ano pa ba ang gagawin natin?" Malamig na sagot ni Emmanuel. "You need an invitation to attend this exchange meeting. Meron ka ba?" Pang-aasar ni Romeo. With that, he gestured towards the security personnel responsible for maintaining order at the entrance. "Security, make sure to check these 4 people thoroughly and see if they have an invitation." Sa sandaling ito, binigyan ng malamig na tingin ni Victoria ang pamilya ni Emmanuel at inilabas ang kanyang imbitasyon. "Ito ang imbitasyon ng pamilya namin Low. Dinala ko kaming lahat mula sa pamilya Low para dumalo sa exchange meeting ni Mr. Reed." She then pointed her finger at Emmanuel's family intentionally. Gayunpaman, hindi kasama itong 4 na tao. Hindi na sila miyembro ng pamilya Low. Kung sinubukan nilang gamitin ang pangalan natin para makapasok doon, hindi mo dapat payagan. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Victoria, tiningnan siya ni Emmanuel na may halong lungkot at galit sa mukha. "Nay, ganyan ka ba talaga kalupit?" Sina Kara at Miranda ay parehong may malungkot na ekspresyon. Walang puso si Victoria sa takot na baka gamitin nila ang kanilang kaugnayan sa pamilyang Low bilang leverage para lang silang magkasamang pumasok. Nakakagigil talaga ang ganitong pag-uugali. "Don't call me mom. Ang pamilya natin ay walang katulad ng mga makasarili mong sarili na binabaliwala ang lahat dahil lang bagay sa kanila." Hanggat hindi nagpakasal si Miranda kay Mr. Austin, huwag mo nang isipin ang pagbabalik sa atin. "Tiklop," matigas na sabi ni Victoria. "Haha. Nagpunta kayo dito para lang makalusot sa ilalim ng pangalan ng Ang Low family, di ba? Pero sa kasamaang palad para sa inyo na-kick out kayo." Nanunuya si Elisa. Si Harlow ay nagniningning sa pagmamalaki, na itinuro ang mga mararangyang sasakyan sa labas ng pinto. "Nakikita mo ba sila? Ang mga big boss at entrepreneur na dumadalo sa exchange meeting ngayon ay nandito na lahat. Pag nakapasok na tayo, madali tayong makakahanap ng makakasama para sa ating mga halamang gamot kahit na nakapikit tayo. Emmanuel, kung ayaw mong mapahiya ang sarili mo, mabuti pang umalis ka na. Hindi ba ang manugang mo ang nanloko sa'yo para pumunta dito? Haha. Naniwala ka talaga sa kanya." Pang-aasar ni Romeo. Ang iba pang direktang miyembro ng pamilya Low ay umiling habang pinagmamasdan ng kanilang panganay na kapatid at ang kanyang pamilya. Kahit medyo nakonsensya, wala silang lakas ng loob na magsalita dahil sa ugali ni Victoria. Gayunpaman, sa sandaling iyon, inilabas ni Ricardo ang gold-edged invitation card at ibinigay ito sa mga security personnel. "Sino bang nagsabi sa'yo na wala tayong invitation card? Kailangan ko bang gamitin ang pangalan ng Low family para lang makapasok?" "Medyo nakakabilib ang imahinasyon mo," confident niyang sabi. Kabanata 110 Paano kami tinatrato ng iyong nanay? Malamig na wika ni Miranda. "Opo, Lola, may sarili po kaming invitation card. Hindi po namin kailangang hiramin ang pangalan ng pamilya Low." Hindi nila kailangang hiramin ang pangalan ng pamilya Low, ngunit ang mga aksyon ni Victoria ay nagdulot sa kanila ng labis na pagkabigo. "Ha? Meron ka rin? Paanong posible iyon?" Hindi makapaniwalang sabi ni Romeo. Mukhang hindi rin sigurado si Victoria. Sa sandaling ito, nakita ni Elisa ang invitation card na ibinigay ni Ricardo at nagningning ang kanyang mga mata habang malakas na napabulalas. Fake ang card niya. "Fake talaga. Tignan mo lang ibang-iba ito sa atin." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang invitation card na natanggap ng pamilya Low at ibinigay sa security guard. "Tingnan mong mabuti ito ay isang tunay na invitation card.
Ang kanyang hitsura ay marangyang ngunit ito ay halatang peke. Matapos mapagtanto ang katotohanang ito, sina Romeo at Victoria pati na rin si Harlow at iba pa ay tumangala sa paghamak. Kaya ito ay pekeng. Siya ay random na pumili ng isang crappy card at naisip na maaari siyang pumuslit. Kahit na nagpapanggap ka sa ibang tao, at least gumawa ka ng disenteng imitasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita nila na ang pinuno ng seguridad na responsable para sa lugar na ito ay magalang na ibinalik ang card ng imbitasyon ni Ricardo gamit ang dalawang kamay habang gumagawa ng isang nakakaanyaya na kilos gamit ang kanyang kamay. Mr. Willis, please come in. At pagkatapos ay diretso niyang ibinalik kay Elisa ang imbitasyon ni Victoria, na hinarap ang mga Lowe's nang walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Ikaw ay pinaghihigpitan sa pagpasok. Hindi ka kwalipikado para sa pakikilahok sa mga exchange meeting. Ano? Akala ng mga Lowe ay mali ang kanilang narinig. Maging sina Emmanuel at Cara ay natulala sa hindi inaasahang pangyayari. Ang imbitasyon ni Ricardo ay tinanggap habang ang Lowe's ay disqualified sa pagpasok. Are you sure you've got it right? This invitation card was sent by Mr. Reed to the Lowe family, so why wouldn't we be eligible? Ang kalokohang papel ng munting gigolo na ito ay hindi katulad ng aming mga card ng imbitasyon. Nag-abala ka pa ba sa pagsuri ng maayos? Galit na itinuro ni Harlow ang pinuno ng security team at nagtanong. Ang dahilan kung bakit mukhang iba ang imbitasyon ni Mr. Willis, kaysa sa iyo ay dahil ang kanya ay isang espesyal na VIP pass. At na-revoke na ang qualifications mo. Sumusunod lang ako sa utos, kaya please umalis ka na at huwag kang gumawa ng gulo dito. Nagsalita ang punong security guard sa malamig na tono. Bullshit. Sinuhulan ka ng maliit na punk na ito para umarte kasama siya, tama. Tinuro ni Elisa ang head security guard at nagmura. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Romeo habang tinanong ang punong security guard, magkano ang ibinayad sa iyo ng batang ito? Pag-isipan mong mabuti. Worth it bang masakta ng pamilya Lowe para sa ganoong kaliit na halaga? Paano sila maniniwala na may espesyal na VIP card si Ricardo? Tanong ni Victoria sa malakas at malamig na boses, sumusunod sa utos. Kaninong utos ang sinusunod mo? Ang invitation card na ito ay malinaw na ibinigay sa akin ni Mr. Reed mismo. Gusto kong makita kung bakit ayaw mong tanggapin ito o bawiin ang aming mga kwalifikasyon. Sino ang may ang autoridad na bawiin ang mga kwalifikasyon ng pamilya Lowe? Kumunat ang noo ng head security guard at may sasabihin sana nang biglang may umalangaw na boses. Sapat na sa iyo ang pagsunod sa utos ko. Nang nakatingin sila sa pinanggalingan ng boses, lumabas si Vincent mula sa loob ng hotel. Nang makita siya, si Victoria at ang lahat mula sa pamilya Lowe ay natigilan sa site. Hindi pinansin ni Vincent ang iba at dumiretso sa Ricardo, Mr. Willis, welcome. Please come in. Ang pagkakita sa eksenang ito ay nagdulot ng kaina-hinala sa lahat mula sa pamilya Lowe. Kung hindi lang nila alam kung sino ang pinakamayamang tao ni Crinford ay akala nila nakahanap na ulit ng ibang artista si Ricardo. Paano ito naging posible? Bilang isa sa mga nangungunang pamilya ng Edoland na may sariling yaman, paano magiging magalang ang isang tulad ni Vincent sa kaunting punk? Mr. Reed, ano ba talaga ang ibig mong sabihin dito? Isinasaalang-alang mo bang makipag-away sa amin dahil sa maliit na punk? Galit na wika ni Victoria habang madilim din ang ekspresyon nito. Hearing her words made Vincent laugh. I've considered it very careful. How about it, gusto ba akong subukan ng Lowe family? Ikaw. Narinig ni Victoria ang kanyang mga salita ngunit sa huli ay wala na siyang sinabing mas masakit pa kaysa dati. Bilang pinakamayamang tao ni Edoland, mayroon siyang hindi kapani-paniwalang dami ng kapangyarihan. Ang Lowes ay isa lamang sa mga nangungunang pamilya ni Edoland kaya paano nila siya matatakot? Maging si Romeo na kanina ay kinukutya si Ricardo et al ay nagmukhang tanga ngayon. Ang mga mukha ng iba pang direktang miyembro ng pamilya Lowe ay lahat ay sobrang pangit. I told you, mock I kick out ka. Naniniwala ka na ba sa akin? Miranda, Mr. and Mrs. Lowe, let's go inside.
Mataray na sabi ni Ricardo at saka naglakad papasok ng hotel kasama si Miranda na nakasunod sa likod. Napatingin si Kara kay Victoria na may ngiti sa labi at sinabing, papasok muna tayo. Hindi na tayo pamilya. Hindi ka rin may sama ni Ricardo. Sayang naman. Napakasarap sa pakiramdam. Napaka-satisfying. Pagtingin sa mukha ni Victoria ay sobrang saya ni Kara. Ang masamang biyenang ito ay natakot pa na gamitin nila ang pangalan ng pamilya Low. Ngunit tingnan kung ano ang nangyari, ang aking manugang na lalaki ay may hawak na isang VIP card at dinala kami ng marangal habang ang iyong kwalifikasyon ay nakansela. Sino ang nagmamalasakit sa paggamit ng pangalan ng pamilya Low? Paft. Okay Kara. Stop talking. Sinubukan ni Emmanuel na pakalmayan ang asawa bago ito hinayla papasok. Kung tutuusin, si Victoria ang kanyang ina at medyo nahiya si Emmanuel na nasa pagitan nila. What's wrong? Ganyan kami ng mom mo kanina at wala man lang akong masabi. I have to suffer this injustice. Reklamo ni Kara. Emmanuel, hindi mo ba mababago ang kalokohang katapatan mo sa nanay mo? Wala akong pakialam noong nag-transfer ka ng shares ng libre sa mama mo noon pero ngayon ay pinahirapan niya kami ng husto ng anak ko habang tumulong ang aming manugang. Maibabalik natin ang ilang dignidad sa pamamagitan ng pagsasalita para sa atin. Ano ang mali sa pakiramdam na nasisiyahan tungkol dito? Pilit nang umiti si Emmanuel habang nagmamadaling hinayla ang asawa palayo doon. Fair na. Sa labas ng pinto, si Victoria ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang tinatapik ang kanyang tungkod sa lupa na nanginginig sa galit. Ang ganyang kahihiyan. Ang ganyang kahihiyan. Samantala, ang pamilya ni Romeo ay mukhang lalong nalungkot. Umaasa silang makakatagpo ng mga bagong kasosyo sa negosyo sa pamamagitan ng exchange meeting na ito ngayon ngunit hindi man lang sila nakalagpas sa pinto. Ano ang kanilang gagawin? Ang krisis ng hilaw na materyales ng kanilang kumpanya ay tila hindi nalulunasan ngayon. Ang pag-iisip tungkol sa kanilang susunod na petsa ng paghahatid na hindi malayo ay napuno na ng gulat si Romeo. Kung hindi sila makapaghatid ng mga kalakal noon, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Dad, ano ang gagawin natin ngayon? Nag-aalalang bulong ni Harlow sa tenga ni Romeo na iniisip din ang mga kahihinatnan na iyon. Hahanapin ko si Albie. Mahinahong sagot ni Romeo, hindi ba't sinabi niyang nasaktan ko ang isang taong hindi dapat masaktan? Kailangan ko siyang tulungan akong mag-isip ng isang bagay. I have to ask, who the hell did I offend? Sabi ni Romeo sabay punas ng pawis sa noo. Hihingi ako ng paumanhin at magbabago kung kailangan ko. Kung hindi natin maibabalik ang produksyon sa tamang landas at susundan tayo ng mga ahenteng iyon, tapos na ang lahat.